Hey guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Again, this is BM Gaming and today, ang pag-uusapan natin is itong build guide natin para sa God Warrior character dito sa WIDM. Anyway guys, if you're new to the channel, don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated pag meron tayong panibagong upload regarding kay WIDM. Let's go! So, welcome back mga tol, no? So, today, pag-usapan natin itong build natin sa God Warrior character natin. Now, marami kasi nagtatanong kung ano nga ba yung build natin dito, ano yung mga equipments na ginagamit natin, and efficient nga ba to for farming? So, that's the question that I'm always seeing on the comment section and also dun sa GC natin. But by the way guys, if you haven't followed me on Facebook, you can follow me on Facebook at facebook.com/at bmgaming23 or bmgaming23. Okay, lalabas yung page natin dyan as we also post these contents sa Facebook page natin. And mag-join na rin kayo sa community natin which is nandyan sa link down below, okay, sa description link natin. So, lalagay ko dyan yung link ng ating Facebook community. But anyway, pag-usapan na muna natin yung budget meal build guide natin para dito kay God Warrior. So, bago tayo magsimula, gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano yung mga things to consider dito sa gagawin nating build, okay? So, gumawa ako ng notepad guys. Ayan, as you can see here. Expand natin siya para makita nyo. Okay? So, the first thing is, okay, dapat yung normal character nyo should be Trance Knight. Kasi kapag hindi Trance Knight yung character nyo, bababaliwala tong build na to. Okay? So, mas better na Trance Knight yung magiging normal character nyo para at least masusunod yung build na ginawa natin for you guys. Okay? So, that's the first thing. The second thing is at least you have a budget of 566 pesos. Kasi magta-top up kayo ng 400 gems and also 120 gems. So, para magkaroon kayo ng budget na 520 gems. Okay? So, saan ba yon? So, dito guys, kapag pumunta kayo dito sa Diamond Shop, ito yung sinasabi ko. So, 130 plus 434. So, sinobrahan ko lang ng konti para at least meron kayong allowance or allotted budget for it. But these are the prices. Okay? So, kapag bumili kayo ng beginner's package, makakakuha kayo dito ng earring na 30 days, okay, which has additional stats plus additional HP. And then sa belt naman, makakakuha naman kayo dito ng additional stats and also 120 damage. And I think meron ding armor class yon. So, nandito yan guys. Itong dalawang accessory natin is galing sa top up yan. So, yung newbie earring and also yung newbie belt. Okay, so yung stats nila, ayan, magic and damage. And then ito naman, HP. Tapos plus 10 lahat ng stats na meron dito sa WIDM, no? So, yung Dex, STR, and also yung Con. Alright? So, balik tayo dito sa notepad. So, pangatlong bagay na dapat nyo i-consider dito is don't do hybrid build. Prioritize one stat only and one skill tree. Resetting your stat point will cost you 20 red diamonds and skills is the same as well. Okay, so technically 40. Kapag nireset nyo yung skill point nyo, okay, 40 yan. And then yung red diamonds, 20 red diamonds yan pag sa stat point lang. Okay, so wag nyo sayangin. Okay, ganun lang siya kasimple. Now, pag-usapan natin yung item priority. Okay, so sa item natin, ang priority natin dito guys is at least makuha natin yung orange weapon. Okay, yung orange weapon ng God na Trance Knight, okay, or God Warrior. So, ano nga ba yung weapon ni God Warrior? So, ang weapon niya is itong si Thorn of Hellhammer. Okay? So, ang price niya, meron siyang pinakamababa right now, which is 80. Pero kunwari, meron kayong makita na plus 7 or plus 8, tapos ganyan lang din yung range, mas piliin nyo na yung may apps, okay? Para hindi na kayo gagastos for the upgrades or para bumili ng Orichalcum powder. Okay? So, medyo mahal din kasi yun dito. But anyway, ito yung priority nyo. So, weapon, 80 dias to. So, ayan, pakita ko sa inyo. So, ang diamonds na makukuha nyo in total is 520. Okay, pag nag-top up kayo.
Ngayon, pag bumili naman kayo sa ibang player, ang rate kasi 600 to 1,000 red gems or red diamonds. So, depende sa inyo kung anong mas trip nyo. Pero, kung meron na kayong kakilala na seller, then go ahead and buy it. Kasi si Jim, naganap pa siya ng seller eh. So far, okay naman. So, if you want, kontakin nyo na lang si Jim. Nasa GC naman yun. Okay? Meron din tayong kakilala si Danilo. Nagbebenta din siya ngayon. So, meron siyang stock na 1,000 gems. So, transact na lang kayo sa kanya kung gusto nyo bumili. First, yeah. Now, ito yung calculator natin. So, ibabawas natin. Let's say, for example, nag-top up kayo, no? Ibabawas natin yung presyo ng Thorn of Hellhammer. So, minus 80. So, meron na lang kayong 440. Okay? The next thing na bibili nyo dito is itong amulet. Okay? So, itong Protect Superior Imp. Ang presyo niya is around 100. So, medyo mahal siya kasi rare to. Hindi to basta-basta nakukuha. Okay, so meron na lang kayong 340 na budget. Okay, now the next thing that you are going to purchase is itong, ayan, yung nakita nyo dun sa screen. Superior Recovery Ring. Okay, dalawa nito. So, ang presyo niyan is 20 dayas. So, minus 20. Alright, tapos Madness or Power Necklace. So, kung mas trip nyo yung Power Necklace, then go ahead and purchase the Power Necklace itself. Okay, mas mura siya comparing sa Madness necklace kasi ang Madness necklace is around, I think, hindi ako nagkakamali, more than 100 eh. Yeah. So, ang Madness necklace is around 300 pa nga. Diba? So, mag-power necklace na lang muna kayo for temporary. Ito is around 49. Okay, 49 dice lang naman. Pero kung sa tingin nyo, budget meal lang talaga kayo, edi go ahead and dun kayo sa normal na power necklace lang. Okay? So, kung bibili kayo ng power necklace na ganyan, so 49, let's say, minus 49. And so, meron pa kayong 271. Then, ang bibili nyo naman is yung Superior Holy Protector. Okay, tag 10 lang din yan. So, minus 20. Okay. Now, tapos na tayo sa accessories. Okay? Pupunta na tayo ngayon sa armors. So, dito sa armor, ang kailangan nyo bilhin is yung Initiate Breastplate. Ito yung pa-priority nyo guys ha. Breastplate muna. Okay, kasi bakit? Yung breastplate meron siyang armor class, HP and resist. 8% HP din yan para hindi kayo ma-one-hit ng mob sa mga higher tier maps. Okay? So, 90. So, minus natin yung 90 dito. Sana umabot siya, no? 90. Tapos, pag bumili kayo ng Initiate Gloves, ang presyo ng Initiate Gloves is, I think, ito yung pinakamura sa lahat ng matataas na rarity. Okay? So, nasa 60 lang to, or 63. Ayan, 63. As of recording to guys ha, pwede magbago yung presyo nito. So, minus 63. Okay? And then, kung bibili kayo ng orange na pants, okay, nasa 90 yon. So, pakita natin dito. Ayan. 90 ang isa. So, minus 90. So, meron na lang kayo natitirang 8 gems. Now, kailangan natin nang bumili ng Initiate Boot. So, pwedeng ang gawin nyo guys is etong Superior Holy na pinakita ko sa inyo kanina. Ito kasi guys, naluluto sa Archer Taron. So, pwede kayong tumambay sa Archer Taron and doon na lang kayo mag-loot. But anyway, you can adjust. Okay, pwede naman kayong mag-adjust dito. Let's say, doon na lang sa necklace. No? Kasi, mas okay din na mabili nyo itong dalawa para hindi na kayo mag-worry about farming it. Kasi baka matagal nyo bago makuha yon. So, dun sa power necklace, i-adjust nyo na lang. Mag-green rarity na lang kayo dun. Okay? Kasi pagkakasyahin natin siya. Then, yung Initiate Boots, okay, bibili natin yung normal lang na Initiate Boots. Okay? Kasi 88 siya eh. So, kung bibili tayo ng Initiate Boots na ito, meron ito tagti-10 lang. Ayan. So, meron tayong makikita na tagti-10 lang. So, pasok yung budget natin. Though, i-adjust natin yung necklace natin from Madness kasi ang Madness necklace na normal or yung green rarity is just 10 red dayas. So, para magkasya lang. And may matitira sa inyo kahit pa paano may matitira sa inyong 30 plus or 40 plus na red dayas. You can use it to buy etong mga Oriharukon powder. Kakabulol. Anyway, eto, bilhin nyo na to para pang-upgrade nyo sa set nyo. Okay?
So, yan yung sa items. So, yan yung magiging priority nyo. And papakita ko din sa inyo kung ano yung items natin. Okay, para hindi kayo malito. So, yan. We have Protect of Superior Imp. Meron tayong Madness na necklace na green lang. Okay, and then Superior Recovery Ring. Ayan, 2. Tapos meron tayong Superior Holy Protector. Ayan. And then ito, galing kasi ito sa top up. So, makukuha nyo to. So, hindi nyo na kailangan actually bumili ng earring and belt for 30 days kasi meron naman na kayo makukuha nyan sa top up. Okay? Now, in terms of the set, ayan, kung mapapansin nyo, nakaano na tayo, no? Initiate boots na tayo. So, complete na natin yung set natin. Ito naman, freebie na to, yung circlet. So, you don't have to worry about it. Okay? So, magtataka kayo guys, ano yung item na isa? Ito, makukuha nyo to guys kapag nakasali kayo sa level 5 guild. Tapos, mabibili nyo siya dito sa exchange. Ayan, pag level 5 yung guild nyo, yan, makakabili na kayo niyan. So, depende sa kung anong character nyo. Pero warrior tayo, so ito yung pinili natin. Okay? So, 5,000 yung costing yan, which is makukuha nyo yan dito sa level. Okay? Doon sa normal character nyo, okay, makukuha nyo yan. And even dito, makakuha rin kayo sa daily benefit. Okay? So, yun yung naging build natin dito, guys. Ngayon, in terms of stat point, I would suggest na mag-focus kayo sa STR. Okay, focus lang kayo sa STR. Kasi para sa akin, the reason why nag-add ako sa con, it's because of the defense. Okay, pero pwede rin na mag-focus lang kayo sa STR para mas masakit yung damage output nyo. Naglagay tayo dito sa con ng konti, I think mga 20, 25, ganun. And then, lahat pinokus ko na ulit sa STR. Pero pwedeng mag-STR type na lang din kayo. Okay? Ganun kasimple. Now, sa skills, kailangan i-priority yung battle skill tree. Okay? And then, i-master nyo lahat ng passive. Okay? So, ito, master na natin yung passive na to. Ito, i-master natin. So, nag-ipon tayo ng 1.2M. And then, ito, i-master din natin siya. So, medyo mahal na itong last. Pero, magiging 15% to. And then, I think, magiging 500% to. So, aside from the battle skill, punta rin kayo sa weapon master. And then, masterin nyo and also yung toll hand. Okay? So, 15% increase din yan. And then, ito naman, 20% power increase sa weapon attack and plus 300 damage din. So, malaking bagay yan, guys. No? So, yun yung naging build natin dito sa ating God Warrior character. If you do have any other suggestion or questions, you can comment down below. And also, again, i-follow nyo na rin ako sa Facebook, guys, para updated kayo sa mga nire-release nating video sa Facebook. And also, follow me sa YouTube. Subscribe na rin kayo. And if you have any other questions, again, just reach out to me sa Facebook or sa YouTube. Mag-comment lang kayo dyan. Yun lang naman mga tol. I hope this helps. And share nyo na rin sa mga tropa nyo naglalaro ng WithM na wala pang idea kung ano yung tamang build or kung ano yung best farmer build dito sa game na to. Yun lang, and maraming salamat ulit sa panonood. Alam nyo na. Peace out.